Sawa ka na ba sa paulit-ulit na putahe mo ng manok? So, try mo to, sinarsahang manok. Para magluto tayo, una, maghanda ka muna ng kawali. Tapos kapag mainit na, syempre, lagyan mo ng mantika. Ngayon, hintayin natin ng minutes ng mantika. Unahin natin ilagay ang pagigisa ng green peas. Tapos tanggalin. Lagay muna natin sa ibang lalagyan. At ngayon, pwede na tayo magisa ngayon ng sibuyas. Kapag lumalabas na yung aroma ng sibuyas at mabango na, ito ay ibig sabihin ay okay na. Ngayon, maglagay naman tayo ng konti ng suwete para maganda yung kulay. Sabi nga nila, mas maganda yung itsura ng luluto mo. Mas masarap kainin kahit hindi mo pa natitikman. Nagdagdag pa ako ng konti ng suwete dyan kasi gusto ko yung talaga matingkad yung kulay. Ngayon, okay na. Pwede na ilagay natin yung manok na hiniwa ko ng maliliit lang, yung sakto lang yung size. Kakating kilo manok yung lalagay ko dyan. Ngayon, igigisa ko lang siya dyan at palalabasin ko yung katas ng manok. Mas masarap kasi kapag lumabas yung katas ng manok, yung lasa niya, mas iba, mas masarap. Tapos ngayon, naglagay na ako dyan ng paminta. Depende sa inyo kung gusto nyo crack or powder, pero ako ginamit ko kasi powder. Tapos hayaan lang natin siya ng maprito ng konti. Tapos ngayon, pwede natin siya lagyan ng laurel. Para maluto din yung kabilang side ng chicken at lumabas yung katas niya, baliktad natin siya. Salu-haluin lang natin. Lalagay ako dyan ng patis para mas kumapit na yung lasa sa loob. Mga dalawang kutsarang patis, okay na yun. Tapos, hiniwa ko lang yung bell pepper ng pahaba. Pag may bell pepper kasi mas mabango siya. Tapos yun na rin yung pinakakulay natin bukod sa green peas. Nilagyan ko rin pala yan ng chicken cubes para sa pampalasa. Konting toyo, pwede na yung mga dalawang kutsara. Pero kung nakukulangan pa kayo sa toyo, pwedeng kayo na rin magdagdag. Depende po yung sa panlasa niyo. Tapos, isa't kalahating kutsarang asukal. Yan, tapos haluin natin para malot yung lasa sa loob. Yan, pabayaan muna natin siya. Tapos, lagyan na natin yung ginisa natin kanina ng green peas. Para lumambot pa yung green peas. Kasi minsan kasi nabibili natin green peas na iba matigas pa. Meron yung green peas ako nabili dati, malambot yung pagkaluto sa kanya. Optional lang to, lalagyan ko siya ng mga isa't kalahating kutsarang tomato sauce. Kung wala naman yung tomato sauce, kahit kalahating kutsarang tomato paste, pwede na yun. Tapos ihalo lang natin. Yan, kapag naihalo mo na, halo lang. Kaya natin kumulo. Maglalagay lang din ako ng dalawang kutsarang suka para magbalanse yung lasa. Kasi gusto ko kasi yung balanse sa alat, sa tamis, at saka sa konting asin. Tapos huwag natin haluin pag nilagyan natin ng suka. Ganyan din kasi ako magluto kahit sa adobo. Ayoko nang hinahalo siya kapag nilagyan ng suka. Tapos huwag nyo rin agad-tatakpan pag nilagyan ng suka kasi may sinasabi sila nagiging hilaw yung suka. Hindi siya maasim yung pagkain yung mahalo doon sa may hindi naluluto yung suka niya. Iba yung lasa. Pabayaan lang natin kumulo. Yan, kapag kulong-kulo na, pwede natin haluin sa kabilang side naman. Para talaga manok yung lasa niya hanggang sa loob ng manok. Ayan, tinakpan ko muna para masigurado nang maluto hanggang sa pinakaloob. Para maiwasan natin na nagdudugo pa yung manok. Ngayon, ano lang ako dyan, naglusaw lang ako ng isang kutsarang harina na pangpalapot natin para mas masarap yung sarsa. Kung wala naman kayong harina, pwede rin yung cornstarch. Tikman nyo na rin po yung niluto ninyo. Ngayon, kung kulang pa kayo na bahala mag-adjust. Yan, ito na po yung ating ulam. Pwede na po natin i-serve. At masarap na sinarsakang manok. Try nyo na rin po siyang lutuin. Alam ko magugustuhan po ng mga pamilya po ninyo. Alam na po yung mga anak nyo. Thank you for watching!